Hi guys, PLCs receive a lot of complaints on the defective national ID. So, buti pa sila actually. Ako isang taon na hindi ko pa nare-receive eh. Pero dun sa mga naka-receive na, may mali daw sa mga impos. Tapos may mali dun sa sa mga impos address and everything. Tapos may nakita pa ako sa social media na yun nga pinaparcel, and then nung buksan niya yung kanyang national ID, natanggal yung picture, kumapit dun sa pinagdikitan dun sa parcel. So yun nga ang mga nare-receive na complaint ng PLCs right now sa tinagal-tagal nga nung ID bago makuha, and then ngayon may problema pa pala, and then may nakita rin ako na national ID ang sama ng pagka-imprenta. So yun nga mga nagreklamo yung mga kapwa nating netizen sa PLCs, bakit daw ganon? Yun nga, laki ng ginastos ng pamahalaan ni President Digong Duterte. Bilang peso ito, pero puro sablay yung nangyari sa mga national ID. And then, ang complaint pa ng mga netizen, ito pa rin mga bangko, yung mga iba pang services, pag ipapakita nila yung national ID, hihingi pa ng ibang ID. Di ba all in one na itong national ID? Pag nakita mo, lahat na ito, pwede nang gamitin. Pero may mga ibang establishmento nga, especially mga bangko, tsaka yung mga services na nire-render ng mga Pilipino, hinahanapan pa ng ibang ID. So, yun nga nagiging problema. Bakit daw nagkaganon? Sa tinagal-tagal nga ng panahon na ngayong December, kasi nagdatingin nga yung maraming national ID po. Pero sa aking pamilya, wala pa kaming nare-receive. So, dapat ipaliwanag mabuti ng PLCs kung bakit ganito ang nangyari dun sa mga national ID ng mga naka-receive. And then, ang dami pa na isang taon na nakumuha ng national ID, hanggang ngayon hindi pa nila nakukuha. Yun nga yung mga lumalabas sa social media, talagang pinopost nila yung maling address, may mali sa pangalan, may mali sa spelling. Kaya lang sa loob ko naman, sa akin naman pananaw, di ba nung kinunan natin ang national ID, kinunan tayo ng biometrics, dapat na-check natin kung tama ba yung address, tama ba yung signature natin. Lumalabas ngayon, nung pagka-receive nila, may mali pala sa address. Yun nga yung nakakalungkot sa tinagal-tagal na panahon na hinaantay natin to national ID, ito pa ang nagiging problema. Tapos nga dun sa mga services na nire-render ng mga kapwa nating netizen, hihingi pa sila ng ibang ID. Sinabi na nga ng itong national ID is all in one na. So dapat pagka pinireset nila ito lang ang matibay na informasyon na nakakapaloob sa taong nagbibigay ng national ID. So yung aking channel, ang papakin, patuloy tayong magmamatsyag at aantabayan ng posibleng mangyari. Bakit nagkaganito ang national ID natin?